Hi, I'm Darren Kiambao. I'm a head tech of RC Pro and former artist manager. So, I am Michelle Rodriguez. I am a hospital nurse. Let's say senior nurse sa isang malaking hospital sa Isabela. My day job is being tech, and then when I'm off, I'm a artist manager, and I manage two artists, two female artists in Canada. Paano ko ba siya umpisahan? So before meeting Mitch, my life is just work. My life before meeting Daryl, everybody knows na single mom ako with a 16-year-old son. So, ang buhay ko, syempre single. Since wala naman yung son ko dito sa Philippines, nasa US siya. So, I focused on my career. Back in 2019, I went home for the first time in the longest time. And then it was August 28. I was at BGC, and for no reason, I opened my computer and I saw Dating in Asia or Dating Asia. Na-meet ko siya through online dating. So, yung friend ko na ka-workmate ko, alam kasi nila na wala akong partner pa for how many years. So, gumawa siya ng online dating site. And then, ako yung ginamit niyang person doon. So, just for foolish purposes, I just typed in and created an account. And then after, I think, just few hours, names pop up like people. Then I messaged the first person that I saw there, and it is Mitch. Nung time na nag-message at that was August last 2019 na may nag-message dun sa account na yun. So, ako na yung may hawak ng account na yun nung time na yun. Pero hindi ko siya pinapansin kasi. So, nag-try ako na mag-visit dun sa ano na yun. So, makikita mo kasi dun kasi yung mga nag-message. So, I saw Daryl na nag-message pero hindi yan yung name niya. Kumbaga parang screen name lang yung gamit niya. Unforgettable and memorable moment ko is when we went, sinundo ko siya dito dun sa airport sa NAIA, and then kumain kami sa SM. My most memorable moment with Mitch is during our first meetup. So, kumain kami sa Eat All You Can. Nung pabalik na kami sa hotel, sa Okada, Grab kami. And then after eating there, na food poison ako. Yun nga, marami siya nakain. Yun yung totoo. Hindi siya na food poison. Joke. Hindi siya na food poison. Marami siya nakain. Binuking. On the way back to Okada, sabi ko sa kanya, matagal pa ba kasi iba na yung nararamdaman ko. Ayaw niya sabihin na busog siya nun. Kadami niya kasing kinain. Gusto niya pa sabihin ko kung gaano karami. That moment, sabi ko, hindi ko na talaga kaya. And then, yun yung moment na sinabi niya sa taxi driver na hindi na ako okay. Very, very unforgettable siya kasi nagsuka ako and sinalo niya yung suka ko. Sinalo niya with her bare hands, and then sa isip-isip ko, yak. Actually, humingi ako ng supot dun sa taxi driver. Sabi ko, Kuya, sorry, sabi ko, kailangan ko po na supot. Meron po ba kayo? Para sa akin, hindi ko siya nakitang nakakadiri kasi lakas ng loob. Tibay ng sikmura yung kalaban yun. So yun yung nangyari na unforgettable and memorable moment. Kasi masaya ako nung nangyari yon. Ewan ko lang sa kanya. That moment, parang inalagaan niya ako hanggang makauwi ako sa mga ate ko. Hindi ko na alam kung nasan ako. Basta
nakikita ko na lang glimpse of skies, and then yun, dun minute namin. So yun yung para sa akin, yun yung moment, yung turning moment na maasahan ko siya. I take it as unforgettable and memorable moment kasi never pa akong nagsalo ng suka ng isang lalaki. Siya lang. Sa isip-isip ko, you need to marry this person. Nasa Hong Kong kami. I lost my passport. Ang daming paperworks na kailangan kasi i-rushed yun. And kailangan ko makapunta ng China the next day. So, lahat ng bakasyon niya parang kinancel namin para lang maging available siya para maayos yung visa namin. So, during that time, habang hindi ko makakalimutan yun kasi finifill-upan ko yung form. Actually, na-blanco ako, siya yung pinafill up ko ng form. Cancel lahat ng lakad, ng pasyal. Pero siya, wala akong narinig, kundi inayos lang yung papers. Yun yung moment na tingin ko, I need to marry her. Parang ganun. Seriously, nalaman ko na siya kasi alam niya kasi yung past ko eh. So, hindi kasi okay talaga yung sa past ko. So, yung existence niya sa buhay ko, hindi siya yung kagaya ng ibang lalaki na pag nagsalita, parang okay lang nagsalita, ganyan. Hindi tutuparin yung ano. Siya kasi, pag nagsalita siya, gagawin niya. Maraming beses kasi siyang, parang laging ako yung inuuna niya. Minsan, nagtatampo na siya kasi mas career-oriented ako kasi yun yung naging buhay ko bago siya. Pero yung point, tsaka medyo napahirapan ko kasi siya. Nung time na, imagine, since 2019 nag-usap kami, hindi ko siya sinagot. Like, just wait. Until ready na ako. Sabi ko, just wait. Until dumating yung March 9, 2023, naging kami kasi sabi ko sa kanya, kung uuwi ka, titingnan natin kung tayo na. Pinatunayan naman niya, tapos umuwi siya. Naiiyak. Siya yung tao na kumbaga parang ipinamukha niya sa akin kung ano siya, kung sino siya na like hindi siya kagaya ng ibang lalaki. Hindi siya ganun. Na kahit na sa paligid niya, alam ko yung mga friends niya, may ganun din na ano, pero siya, kumbaga he remain something na siya, yung kumbaga parang hindi kagaya ng ibang lalaki. Qualities ni Daryl na gustong-gusto ko yan. Number 1, yung naging God-fearing siya. Actually, my explanation yun. Hindi siya, kasi ang wish ko lang kay God na ma-meet ko is 2 lang. Hindi cheater, tsaka God-fearing. Yun lang, wala na akong ibang hiniling. Nung na-meet ko siya, hindi siya ganun. Hindi siya palasimba. Hindi siya, wala. Like, hindi mag-pray nga pagkakakain, wala. And then, dumating yung point na ulat ako. Paggising ko, sabi niya sa akin, Mitch, sabi niya. Kasi may personal na tawag siya. Wala kaming endearment or Michirodsky. Yun yung tawag niya sa akin, si Michelle Rodriguez. Michirodsky, alis muna ako. Saan ka pupunta? Magbo-Bible study. So, kumbaga parang hindi niya alam na yun ang wish ko kay Lord. Kumbaga parang bigla na lang akong nagulat na may ganun palang ano. Yun yung number 1 na parang binago niya yung sarili niya. Kasi ako hindi naman ako pala simba or what. Pero kumbaga pa sa family kasi namin, yung nanay ko kasi apostolada sa church. So, kumbaga parang nakalakihan namin yan kasi mga tita ko din, ganun. Since ano kasi ako, family-oriented kasi ako, kumbaga naging ano na namin yun na magsimba ka, pagdasal ka. So, in every way dapat there's God sa gagawin mo. Qualities, image na I think nag-stand out sa akin is first, being patient, being calm, and being understandable. Mahinhin kasi siya eh. Baliktad kami. Ano siya?
He is very kind. Hindi lang niya alam yon. Sobrang bait niya. Sobrang maalalahanin. So, alam ko hindi niya alam yun. Siguro being like a mother. Like siguro yung pag-aalaga niya. Ano siya, yung pagdating sa parents, sobrang caring niya. Yun yung importante sa akin yun eh. Kasi magiging mabuting magulang ka kapag ka mabuti ka sa magulang mo. Yun yun. And then lastly is loyalty. Like I know she's very loyal to a person that she loves. Yung pinaka-favorite ko, sobrang niya, sa lahat ng bagay na ginagawa niya, lagi akong special. So yun yung pinaka-favorite ko kasi never niya akong ginawang second lang sa lahat. Ay? Hindi niya alam yun eh. Hindi niya alam na gano'n siya. I think my failures. Kasi during my event days, hindi alam ng family ko about anything na I almost became homeless dahil sa events. Hindi nila alam I lost almost 3 million dahil sa events. Basta nalalaman lang nila or mom ko na nananagim siya na umiyak daw ako, pero siguro yun yung hardest part is saying okay when you're not okay, and then si Mitch alam niya lahat yun. Yun sigurong mga nangyari sa kanya. Kasi yung sa akin kasi light lang yun eh. Yung sa kanya siguro, yun yung sinubok kasi kami noon ng kasi nagka-struggle kami sa relationship namin is yun yung nagkaroon siya ng problema sa sa work niya. Yung sa mga events. Sunod-sunod kasi yun na events niya nung magkakilala kami na talagang nag-fail siya dahil sa mga kasama niya, hindi dahil sa kanya. Kumbaga parang iniwan lang siya, ganun. Na yun yung isa sa sinabi ko sa kanya na itigil niya na kasi kumbaga parang wala na siyang mapagkakatiwalaan eh. Kasi hindi lang pala yun yung unang nangyari. Bago pa kami nag-meet, may nangyari na ganun din. And then second one is yung parang singer-rapper, parang ganun. Yun yung isa sa pinaka nagkaroon kami ng clash na doon kasi yung kinausap niya rin nagagawa ng yung visa nila, yun naman ang nanloko. Nabayaran na niya pero hindi naman natuloy. Sinabi na nagkaroon ng problema sa part ni singer, pero hindi pala. Nalaman namin kasi may dumating na letter na hindi pala yun yung reason. Yun yung as in talagang malaki yung ginastos niya kasi pag hindi natuloy yung babayaran niya pa rin yung mga damages. So yun, binayaran niya lahat yun na hindi siya tinulungan ng mga kasama niya nung time na yun. Kaya sabi ko sa kanya, kung hindi mo titigilan yan, makikipaghiwalay ako sa'yo. Kasi kumbaga parang hindi siya nadadala. Siya yung tumulong sa akin siguro to just keep going and move on and just being strong. Pero lahat yun dahil sa akin. Kasi gusto niya akong idala sa Canada. Gusto niya akong isabay sa entourage nung mga pupunta doon. Pero sabi ko sa kanya, hindi yun yung tamang way. Sabi ko sa kanya. Pero yun nga, late niya lang sinabi na parang para sa akin pala yun, yung na yun. Na hindi ko, yun yung medyo doon kami talaga nasubok yung relationship namin na hindi, kumbaga parang sa aming dalawa is meron talagang darating na pagsubok na kailangan talaga yung sa bingit talaga ng it's either you choose kung you'll stay or you'll understand that person. Your ways and my ways are very different, and I'm still learning your ways dahil
I was trained differently, iba yung pagka-train mo, but I think ang masasabi ko is Wala kang masabing negative sa'yo. Maliban dun sa paghilik mo ng malakas. Hindi talaga ako nakakatulog. Alam mo yan. you can trust me. I think I've proven myself a lot of times. Pag sinabi kong I'll be there, kahit gumagapang ko ako, I'll be there. Kung nakita mo yung message na, yung movie na Castaway, like that. Gusto ko lang sabihin, lastly, na eto, nahirapan na tayo sa umpisa, mahihirapan pa tayo sa susunod, pero walang susuko. I love you. Yeah. Yung sabi niya.